May mga bayaning tayong kilala sa tapang sa larangan ng digmaan. Pero ang pag-uusapan natin ngayon, iba. Ito'y kwento ng isang babaeng ginamit ang talino at tapang sa paraang di mo aakalain. Ito ang kwento ni Patrocinio Gamboa, ang tinaguriang bayani ng Jaro. Sige nga, isipin ninyo, paano mo itatago at itatawid ang isang bagay na sobrang halaga kung bawat kalsada, bawat iskinita ay binabantayan ng kalaban? Anong gagawin mo? Kasi yan mismo yung naging problema ng ating bida. So, sino nga ba itong di inaasahang bayani na to? Siya si Patrocinio Gamboa o Tia Patron para sa mga nakakakilala sa kanya. Taga Jaro, Iloilo siya at galing sa isang, mayaman na pamilya. At alam nyo, ito yung interesting sa kanya eh. Kasi pag sinabi nating revolusyonaryo, iba yung naiisip natin, di ba? Pero si Tia Patron, pinakita niya na ang pagmamahal sa bayan, wala yan sa yaman o estado sa buhay. At yan ang pinaka-importante sa pagkatao niya. Kahit komportable ang buhay niya, hindi siya nagbulag-bulagan. Nakita niya, naramdaman niya yung hirap ng mga kapwa niyang Pilipino sa ilalim ng mga Kastila. Dahil dito, nung dumating yung panawagan ng himagsikan, handang-handa siyang sumagot. So paano ba siya napasok sa isa sa pinakamahalagang kabanata ng ating kasaysayan? Alam nyo, walang pag-aalinangan, walang second thoughts. Nung pumutok yung himagsikan, hindi siya nag-atubili, sumali agad siya sa kilusan doon sa Iloilo. At hindi lang siya basta taga-suporta. Malaki yung tiwala sa kanya pinapahawak yung mga sekretong dokumento, mga liham, mga ganyan. At higit pa dyan, isa siya sa mga nagtayo ng Komite Sentral Revolucionario de Visayas, kumbaga, naging isa siyang haligi ng revolusyon sa Visayas. Pero yung dedikasyong niyang yan, talagang nasubok sa isang misyon. Isang misyon na, mapanganib at siyang magtatatak talaga ng pangalan niya sa kasaysayan. Okay, set natin yung eksena. Nobyembre 1898, napaka-importanteng araw. Inaugurasyon ng revolutionary government sa Santa Barbara. Pero may malaking problema. Yung watawat, yung mismong simbolo ng kalayaan na pinaglalaban nila, kailangan para sa seremonya. Ang kaso, nasa Jaro pa ito. So yon ang hamon. Paano dadalhin ang watawat? Ang ruta, mula Jaro hanggang Santa Barbara. Parang simple lang pakinggan, pero yung daan na yon, delikado. At ito yung dahilan kung bakit. Bawat daan, bawat tulay, puno ng mga armadong gwardiya sibil, handa silang maghalughog at manghuli ng kahit sinong kahina-hinala. Sa ganitong sitwasyon, hindi uubre yung tapang lang, di ba? Kailangan ng diskarte, kailangan ng matalinong plano. At dito nag-shine si Tia Patron. Eto na yung plano niya, na sobrang brilliant. Step 1, binalot niya yung watawat sa baywang niya. Step 2, tinago niya to sa ilalim ng damit niya. Step 3, sumakay siya ng karwahe kasama ang isa pang revolusyonaryo, si Honorio Solinap. At ang pinaka-genius na part, Step 4, magpapanggap silang mag-asawang nag-aaway. Grabe! So sa bawat checkpoint na humaharang sa kanila, imbes na kabahan, todo bigay siya sa acting. Sinisigawan niya, pinapagalitan niya yung asawa niyang si Honorio. Gumawa siya ng eksena, yung tipong lahat ng atensyon mapupunta sa away nila. At super effective, kasi yung mga gwardya, anong reaksyon? Alam niyo naman yun, pag may nag-aaway na mga asawa sa publiko, parang ang awkward, di ba? Ayaw mong makikialam. So dahil sa inis at pagkailang ng mga gwardya, pinalampas na lang sila. Hindi man lang sila kinapkaapan. At dahil sa matalinong plano na yun, yung misyon na parang imposible, naging matagumpay. Nakarating ng ligtas ang watawat sa Santa Barbara. At sa makasaysayang araw na yon, iwinagaywa ito sa kauna-unahang pagkakataon sa Visayas, kasabay ng malakas na sigawan ng Viva Pilipinas! Ang kwento ni Tia Patron, pinapakita talaga yung dalawang klase ng lakas. Sa isang banda, andyan yung lakas ng armas ng mananakop. Yung kitang-kita mo, marahas. Pero sa kabilang banda, andyan yung lakas ng isip ni Tia Patron. Tahimik, hindi mo akalain, pero sobrang epektibo. Pinatunayan niya na kung minsan mas matalas ang isip kaysa sa anumang sandata. At dahil sa pambihirang gawain yon, binansagan siya at karapat-dapat lang bilang ang bayani ng Haro. Pero teka,
hindi pa dyan nagtatapos ang kwento ng kanyang kadakilaan. Kasi pagkatapos ng himagsikan, inalok siya ng gobyerno ng pensyon bilang pagkilala sa serbisyo niya. Pero alam niyo ba, mahigpit niya itong tinanggihan. Bakit? Dahil para sa kanya, simple lang, sapat na gantimpala ang makitang malaya ang bansa. Wow! Yung paglilingkod niya, walang hinihintay na kapalit. Ang kwento ni Tia Patron, hindi lang to tungkol sa isang watawat. Kwento ito ng tapang na nasa talino at paglilingkod na bukal sa loob. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Kung noon, ganoon ang paraan niya ng pagpapakita ng pagmamahal sa bayan, sa panahon natin ngayon, sa ating mga sariling paraan, paano natin yon maipapakita? Pag-isipan natin. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.